Noong 1930s, ang Pilipinang si Susana umibig sa isang Hapon na dumayo sa Mindoro. Ang pangalan nito, Kamata. Bumuo sila ng pamilya. Ang pangarap nila para sa 4 nilang naging mga anak, madala ang mga ito sa lupang sinilangan ni Kamata sa Okinawa, Japan. Pero ang pangarap na ito naudlot sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig o World War II noong 1940s at pagkamatay ni Kamata. Makalipas ang mahigit 8 dekada, ang dalawa sa mga naulilang anak ni Kamata patuloy pa rin kumakapit sa pangarap ng kanilang ama na makarating sila ng Japan at makilala ang mga kaanak nila roon. At kamakailan lang, ang kanilang mga panalangin, unti-unti raw nadinig. Nung sa malayo nilang isla sa Palawan, may bumisitang Hapon. Sila na nga ba ang mga kamag-anak ng yumao nilang ama na Hapon na ilang dekada na nilang gustong makilala? Dito sa Linapakan Island sa Palawan, matatagpuan ngayon ang magkapatid na may dugong Hapon. Para marating ito, kailangang maglayag ng aming team ng 4 na oras sakay ng bangka mula sa El Nido. Dito nakatira ang 86 anyos na si Esperanza at 84 anyos na si Lydia. Sa Mindoro raw nagkakilala ang kanilang mga magulang. Ang ina nilang si Susana, magsasaka. Namamahala naman daw noon ng lancha ang kanilang amang Hapon, si Kamata Morine. Si Lolo Kamata Morine, mayroon sariling fishing boat. Siya po ay pumunta ng Pilipinas para mangawil po. Kaya palipat-lipat po siya sa Mindanao, Iloilo, Mindoro, then sa Palawan. Nahulog daw ang loob ng dalawa sa isa't isa at kalaunan nagsama. 2 beses po silang ikinasal ng ang lola ko at lolo ko. Nagkaroon sila ng 4 na anak, sina Ezekiel, Esperanza, Lydia at Kamata Jr. Masaya po kami na kasama namin si tatay na nangingisda sa laog. Nandun kami nakatira sa lancha. Madalas daw ikwento sa kanilang nanay Susana ng kanilang tatay Kamata ang naging buhay nito sa kanyang lupang sinilangan sa Okinawa, Japan. Wala kaming alam na ang itsura ng Japan kung paano. Ay sabi ni tatay, marami din daw sila. Kung bata pa kami, gusto namin magpunta ng Japan para makita namin ang kamag-anak namin doon. Pero taong 1941, sumiklab ang World War II. Yung pagira, nagbago kami sa mundo kasi takot kami sa mga sundalo. Si Kamata, nagdesisyon daw na dalhin ang kanyang mag-iina sa Japan. Pero hindi pumayag yung mga kapatid ni nanay na magsama kami sa Japan malayo. Kasi nga po daw po, yung mga Pilipino doon, kapag dumating doon, papatayin daw po. Nalungkot din si tatay. Kami din madala sa Japan. Hindi niya matanggap. Nagkasakit si tatay. Tapos namatay na. kaya ang mag-iina itinuloy ang kanilang buhay sa Palawan. Mahirap na mahirap. Grade 5 ako hindi ko nakatapos. Si ate, grade 6. Taong 1964, si Susana namatay. Sakit yung tiyan. Hindi rin nakapagamot ay wala kami katira-tira. Kinalaunan, sina Lydia at Esperanza bumuo ng sarili nilang pamilya. Ako yung nag-asawa ng 16 years old para mayroon nang magpakain sa akin. Mayroon ng damit. Ay noon, dalaga na kami. 2 piraso lang yung damit namin. 25 years old, nag-asawa si ate. Ngayon, tanging sina Lydia at Esperanza na lang ang nabubuhay sa 4 na magkakapatid. Kahit ilang dekada na raw ang lumipas mula nung yumao ang kanilang tatay Kamata, nananatiling buhay sa kanila ang pangarap nilang makarating sa Japan.
Naiisip din namin yung mga kapatid ni tatay kung saan ang buhay nila doon. Kung buhay pa daw po si Lolo Kamata, siguro po daw po sila ay nakatira sa Japan at hindi daw po sila naghihirap ng ganon. Doon daw po sa Japan, maganda yung buhay doon. Pero nawalan na raw sila ng pag-asa na mangyayari pa ito. Lalo't nasa dapit hapon na raw sila ng kanilang mga buhay. Si Nanay Esperanza, may sakit po siya. Parang epilepsy po. Hirap na siyang makalakad. Mahina na po talaga ang pandinig niya. Matukad ka sa bukid. Hindi rin. Matukad ka pa, hindi rin. Parang hindi kita ko marinig. Bingi ka na. Nalungkot po si Nanay Lydia kasi po ganun po yung nangyari sa kapatid niya. Na mild stroke din po siya. Sinubukan naman daw noon ng magkapatid na hanapin ang mga kaanak ng kanilang ama sa Okinawa. Sabi niya, Sally, hanapin mo ang embassy ng Japanese, tapos maghingi ka ng tulong. Nasabi, dito may anak pa ng Japanese, saka may mga apo. Hindi ko rin po nagawa kasi hindi ko rin po alam kung paano. Hanggang sa nabalitaan nila na may naghahanap daw ng mga war-displaced Japanese descendants dito sa Pilipinas. Yung mga Japanese naghahanap ng mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Yung mga kaibigan siguro na mayroon daw po dito sa Palawan na mayroong magkapatid na Japanese. Kaya yun po, pumunta po sila dito. Ang bumisita sa magkapatid, ang PNLSC o Philippine Nikkei Jin Legal Support Center, grupo ng mga abogado mula Japan na naglalayong hanapin ang mga war-displaced Japanese descendants dito sa Pilipinas. First batch of Japanese immigrants came here was 120 years ago and settled and raised a family. But the tragedy began at the beginning of a broke out of the Second World War II. They're forced to serve Japanese Imperial Army. That's the beginning of the tragedy. Ang maganda raw sa kaso ng magkapatid, tanda pa nila ang pangalan ng kanilang ama. Kamato Morini. They took a statement from them, their life history, their father, where they come from, also occupation and the marriage of the parents. A record is insurance record or passport. That would say that he's visited the Philippines twice. So it's much the information coming from Nanay Lydia Esperanza. Kaya ang impormasyong ito, pati na ang iba pang mga detalye tungkol sa pagkatao ni Kamata, ang siya raw ginamit ng grupo para matunton ang mga kamag-anak nito sa Japan. Our Tokyo office discovered this record, Morine Kamata from Okinawa. Hanggang sa nahanap nila sa Okinawa, si Nawaki na pamangkin pala ng kanilang amang si Kamata. Natuntun din nila si Yasuhiko na apo naman niya. 僕のお父さんに、猪俣さんの方から連絡がありまして、フィリピンのリナパカンに親戚で渡った人はいますかということで最初問い合わせがありました。王子の方が昔フィリピンに行ってフィリピンで死んだっていうことだけは知っていました。 Para masigurong magkamag-anak nga sila, sina Yasuhiko may ipinakitang ebidensya, lumang litrato ng ama ni na Esperanza at Lydia na si Kamata, nakuha bago raw sumiklab ang World War II. この写真は僕の大叔父そして鎌田の弟の駅のお家にありました。そしてこの写真を僕のお父さんが持ってきてくれて今ここに手元にあります。 Nung nakumpirma ng grupo na sina Yasuhiko na nga ang hinahanap nilang mga kamag-anak ng ama ni na Esperanza at Lydia, nitong May 25 mula Okinawa sa Japan, lumipad papalawan sina Yasuhiko kasama ang staff ng TV Asahi para makilala ang mga naulilang anak ng kanilang nawalay na kamag-anak. すげえめっちゃ豪華に。みんな会いたがってました。 Ipinakita rin sa kanila ni Yasuhiko ang lumang larawan ng kanilang ama. 覚えてますか？ Anak ni Nanay Lydia Bunso.
Hindi na nila siguro yan nakita. Kita ba ninyo malalaki Happy-happy, iyakan, yakapan. Talaga si Tatay yun. Masaya rin kahit litrato lang nakita namin sa loob namin. Naramdaman na buhay pa si Tatay. Mayroong litrato yung nanay ng tatay namin talagang akong-ako. Kamukha ko yung nanay ni Tatay. Lukso rin talaga ng dugo, magkakamukha yung mga anak ni Nanay Lydia at saka yung pumunta dito na dalawang. Hindi na po kailangan DNA kasi sila huy magkahawig po. 嬉しかったっていうのともう感情込み上げてもちょっともう本当に涙がちょっとパッと出てきたのがもう本音ですね。言葉に表せないような気持ちはありましたね。はい、僕もすごく嬉しくて、生きてるうちに本当に会えてよかったなと思ってます。Ang magkakamag-anak, nag-bonding at nag-picnic. Ay sabi niya sa akin, kukunin daw ako niya, babalikan ako, yung dalawang pinsan ko. Sabi ko, opo, basta kayo magkuha sa akin, susunod ako. また機会があれば向こうにみんなに会いに行きたいし、ね、向こうの誰かが来るようなことがあった時もやっぱり会いたいと思いますね。はい。 Kumusta sa inyong lahat dyan sa mga Morini family sa Okinawa, Japan? Sana maayos po namin ng madali ang aming mga papilis para makarating din po kami sa inyo dyan sa Japan. Maraming salamat po. Arigato. 本当にああいうことでですね、厳しい環境の中あそこまで子孫を繁栄させてくれて本当にすごいと感謝してます。はい、みんな元気でいてください。僕ら沖縄にいる親戚もみんな元気で頑張っていきますので、会える日まで楽しみにしています。Matagal nang tumigil ang gyera. Pero nanunuot pa rin ang mga idinulot nitong pangungulila. Ang mga naiwan ng kasaysayan, patuloy na naghihintay. Sana hindi pa huli ang lahat. Para sa Land of the Rising Sun, may pag-asa pa ring sumikat ang isang ipinangako pangarap. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.